Breaking news mga kaibigan, ayan, so hindi natin alam kung ano ang mararamdaman ng maraming Pilipino, lalong-lalo na doon sa mga kababayan natin, doon sa mga luminaries in legal aspect or matter, no? Dahil ang ICC ay naglabas ng kanilang bagong alituntunin, no? Bagong guidelines, bagong rules, no? Inamyendahan kasi nila ang provision sa Rome Statute of the International Criminal Court kaugnay sa paglalabas po o pag-i-issue ng mga summons at warrant of arrest, no? So inilabas po ang bagong guidelines na ito nito lamang, no? November 10, 2025. Ayan. So nakababahala, no, ang ganitong mga pagbabago na tila baga sinasabi na kung ano po ang kumpas ng judicial system sa Pilipinas ay siya rin pong galaw o aksyon ng International Criminal Court, na para bagang sila ay extension na ng judicial system ng ating bansa, no? Kapag ang Pilipinas, mga kaibigan, ay binaligtad po, binaluktot ang ating saligang batas, ay babaluktutin na rin po ng International Criminal Court ang mga alituntunin, mga probisyon, mga nakapaloob po sa Rome Statute of the ICC para maging, no, para maging match lamang yung ating laws, rules and regulations, no, doon sa kanilang laws, rules and regulations. Okay? So nitong nakaraang linggo, mga kaibigan, ay naglabas ng pahayag itong si Ombudsman Jesus Crispin Remulla at sinabi nito na mayroon ng inilabas na warrant of arrest ang International Criminal Court upang dakpin itong si Senator Bato de la Rosa, na kung saan ay pinabulaanan naman ng kanyang kapatid mismo na si DILG Secretary John Vic Remulla. Nagpalabas na rin po ang DFA ng kanilang update patungkol dito at wala pa rin po silang natatanggap na any notice, any paper or communications coming from the ICC and other international offices, no? Kagaya po ng Interpol. Wala pa rin pong natatanggap ang ating gobyerno. Ibig sabihin, mga kaibigan, si Ombudsman Remulla lamang ang nagpahayag na mayroon ng warrant of arrest laban kay Bato de la Rosa. Okay? Samantala, nitong nakaraang linggo din, mga kaibigan, ay naglabas ng desisyon ang Korte Suprema at nilinaw nito ang procedure o guideline sa pagpapatupad ng expatriation, no, or pagpapadala, no, pagpapadala ng mga akusado papunta po sa International Tribunal, no? Ito pong guidelines na ito kaugnay sa extradition, mga kaibigan, sinasabi dito na hindi obligasyon, hindi otoridad ng ibang ahensya ng pamahalaan ang basta-basta na lamang isurrender o dalhin sa ibang bansa ang mga akusado. Ito pong desisyon nilang ito ay inilabas dahil ang layunin po ay hindi na maulit ang ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil kinakitaan ito ng napakaraming paglabag sa ating konstitusyon, sa ating saligang batas, maging sa batas na nakapaloob sa Rome Statute of the International Criminal Court. Malinaw, mga kaibigan, na ang pagpapadakip kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay isang masasabi nating violation, no, ng Pangulo. Ito po ay culpable violation of the Constitution. Dahil, mga kaibigan, hindi iginawad sa dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte ang mga karapatan nito bilang isang akusado. Tandaan po natin, siya po ay inosente hanggat hindi po siya nahahatulan ng korte. And therefore, may mga karapatan ito na talaga namang ginagarantiya ng Rome Statute at syempre ng ating konstitusyon, maging ng iba pang mga batas dito sa Pilipinas. Unang-una na po rito ang Bill of Rights, na karapatan ng akusado na mamili ng abogado na kanyang pinipili.
no, na hindi po ito ipinagkaloob kay dating Pangulong Duterte. Nakapaloob din na kapag ang tao ay hinuhuli, dalhin ito kaagad-agad sa competent judicial authority at doon po ipaliliwanag sa kanya ang warrant of arrest na inilabas, no? So, para ba sa kanya talaga ang warrant of arrest na iyon? Ano ang mga reklamo na nakapaloob sa kanya kung bakit ba siya kinakailangang sumurrender? So, iyan ay ilan lamang sa mga karapatan po ng isang akusado na hindi po iginawad sa dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. Mas napaigting po ang mga kasalanan, mga krimen na ginawa ng administrasyong ito sa pamumuno ni President Bongbong Marcos Jr. No? Alam naman natin mga kaibigan, it's very clear na nang ma-interview po si John De Cremulya ng Bilyonaryo.com, malinaw nitong sinabi na ang pagpapadakip kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay hindi lamang plano ng isang tao o hindi lamang siya ang nasa likod nito. Kasama mismo dito ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. No? Pangulo po mismo, no, ang kasama nila sa nagplano na ipadakip si Pangulong Duterte. Kasama si Eduardo Año at si Gibo Teodoro. Okay, kaya naman nang magsagawa ng Senate hearing itong si Senator Amy Marcos na noon ay chairman po ng Committee on Foreign Relations, mas nagkaroon po ng kulay ang mga krimeng ginawa, mga paglabag po sa batas, itong mga opisyal ng ating pamahalaan. Kaya humantong ito sa isang formal na reklamo ni Senator Amy Marcos sa Office of the Ombudsman. Okay, kasama sa mga kinasuhan, syempre, ang magkapatid na Remulla. Okay. Pangalawa, nandyan din po si Nicolas Torre III, no? Si dating PNP Chief Romel Marvil at ang ambassador po na si Marcos Lacanilao at marami pang iba. Subalit mga kaibigan, dahil ang ombudsman na OIC noon na pansamantalang humalili kay Ombudsman na Martires ay pinalaya po, no? Tinanggal po, binura po, no, ang mga kasong ito, binasura. No, binasura po ni OIC Ombudsman Dante Vargas ang mga kasong isinampa sa mga opisyal na ito ng pamahalaan. Kaya naman, naging ombudsman nga po itong si Remulla sapagkat nilinis po ni Dante Vargas ang pangalan ni Jesus Crispin Remulla. So, para hindi na po maulit ang ganitong pangyayari, hindi na maulit ang pagpapadakip at pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ay nilinaw na po ng Korte Suprema ang mga guidelines ng mga pamamaraan kung paano nga ba ito maipatutupad sa isang akusado. Okay? Ang sabi po ng Korte Suprema, kailangan muna nilang dinggin, pag-usapan, pag-aralan ang warrant of arrest at kung paano isakatuparan ang pagdakip sa akusado. Okay, eto na mga kaibigan. Kaya ko po nasabi na tila nagiging extension na po ng ating judicial system ang ICC sa pagbaluktot sa ating saligang batas, maging sa batas po ng Rome Statute of the ICC. Sinasabi nila doon sa bagong kautusan na kapag ang ICC daw ay naglabas ng mga summons at warrant of arrest, ito po ay sikreto at walang nakakaalam. Okay, ito po ang problema dito. Kung ito ay sikreto at walang nakakaalam, paano pa masisiguro na ang Bill of Rights o ang karapatan ng akusado ay maibibigay kung sosorpresahin siyang huhulihin? Hindi po siya makapaghahanda kung ganun po ang mangyayari. So, kailangan na po natin kumilos at mag-ingay tungkol dito. Kayo na po ang bahatang sumuri.